Lahat po tayo ay may mga pangarap sa buhay. Lahat po tayo ay nagpaplano kung ano nga ba ang gusto nating mangyari, kung ano nga po ba ang gusto nating marating sa ating buhay. Ganon din po si San Jose, na marahil bilang isang lalaki na papasok sa buhay ng pag-aasawa, inisip na niya kung ano ba o plinano na niya kung anong klaseng pamilya ang gusto niyang mangyari. Marahil inisip ni Jose na isa silang masayang pamilya kasama ng kanilang mga anak, na ganito papalakihin, ganito ang mangyayari sa pamilya na huhubugin at aalagaan ni Jose. Pero ang lahat ng pangarap na ito ni Jose ay tila bagang nawasak. Dahil kahit pa nga siya ay nagplano na anong klaseng pamilya ang gusto niya, bigla niyang natagpuan na si Maria ay nagdadalang tao. At mahirap po ito para sa isang lalaki. Sino ba naman ang lalaki na gustong maiputan sa ulo? O ano ang magiging reaksyon ng mga lalaki na nandito na kayo ay engaged na, hinihintay nyo na lamang yung araw ng inyong kasal, tapos matatagpuan ninyo na yung inyong mapapangasawa ay buntis. At hindi kayo ang ama. Malinaw sa inyo na hindi kayo ang ama. So tila bagang lahat ng pangarap, lahat ng plinano na mayroon ni San Jose ay tuluyang nasira at nawasak. Pero mayroon pong ibang plano ang Diyos. At marahil ito po yung itinuturo sa atin ni San Jose ngayong umaga na ito, na bagamat mayroon tayong mga plano, mayroon tayong mga pangarap, pero hindi dapat po natin isinasara ang ating mga sarili sa kung ano ang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Hindi dapat po natin isinasara ang ating sarili sa kung ano yung ipapakita ng Diyos sa atin. At yung pong Diyos ay patuloy na magpapakita, magpapahayag ng kanyang kalooban. Pero mayroong pong regalo ang Diyos sa bawat isa sa atin na hindi niya pinapakialaman, na hindi niya sinisira. Nung pong likhain ng Diyos ang tao, niregaluhan ng Diyos ang tao ng kalayaan na gumawa ng desisyon. Kaya nga po si San Jose ay mayroong dalawang desisyon na dapat gawin. May dapat siyang pamilian na desisyon. Ang isa pong desisyon na pwedeng gawin ni San Jose ay i-expose si Maria. Na sabihin niya sa mga tao na si Maria ay nagdadalang tao at hindi siya yung ama. At ito po'y mangangahulugan na sa oras na ma-expose si Maria na buntis, na hindi pa kinakasal, ito'y nangangahulugan ng kamatayan kay Maria. So yun po yung unang choice na mayroon si San Jose. Pero mayroon siyang second choice. At sabi po sa Ebanghelyo, dahil si Jose ay matuwid na tao, nagdesisyon siya na huwag i-expose si Maria. Sa halip, ang gagawin niya ay lihim siyang aalis, lihim siya na makikipaghiwalay kay Maria nang sa gayon hindi mamatay si Maria. Confronted po si San Jose ng dalawang pagpipilian at pinili po niya yung ikalawa.
na kung saan pinili ni San Jose kung ano yung makabubuti para kay Maria, kung ano ang kalooban ng Diyos. Na bagamat mayroong choice si San Jose to expose Mary at batuhin si Maria hanggang mamatay, pero binuksan ni San Jose ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. At matapos na maipakita ng Diyos ang kanyang kalooban, sinunod ito ni Jose. Pinakasalan niya si Maria, bagamat hindi malinaw para kay San Jose ang lahat ng nangyayari, bagamat masakit. Si San Jose po'y tao din na katulad natin at marahil nasaktan siya. At ilang beses pa po siyang nasaktan. Pero pinili niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Marahil po, tayo rin ay may mga pangarap sa buhay. May mga pangarap kayo para sa inyong mga anak. Papaano halimbawa kung isang araw, biglang lumapit sa inyo ang anak ninyong lalaki at sabihin na, "Ma, Pa, magpapari po ako." Ano ang magiging reaksyon ninyo? Buksan ang inyong sarili sa kalooban ng Diyos o sasabihin ninyo sa inyong mga anak-anak, "Huwag ka nang magpari. Sayang ka. Pagkagwapo-gwapo mo pa naman, hindi kakalat ang lahi natin." So tingin ninyo sa mga pari, pangit. Yung mga nagpapari dapat pangit. So bubuksan niyo po ba ang kalooban ng Diyos at katulad ni San Jose, susundin po ba ninyo ang ipinahayag ng Diyos? Hahayaan ko po ba ang Diyos na siyang gumalaw sa aking buhay? Dahil po pag hinayaan natin ang Diyos na gumalaw sa ating buhay, dahil ang Diyos po ay tapat at totoo, hindi niya tayo pababayaan. Naibahagi ko po sa inyo nung nakaraang madaling araw na yung pong nanay ko ay may cancer. At nung pong ako'y umuwi ng Pilipinas, ang sabi sa akin nung pinsan ko, sabi niya, "Kuya, kailangan nating maghanda ng malaking pera. Kasi kailangang operahan si tita." At sabi ko, saan ako kukuha nung ganong halagang pera? Nag-iisa akong anak, nasa religious life pa ako. Kaya ang ginawa ko po, dahil hindi ko alam kung anong aking gagawin, pumunta ako dun sa hospital chapel. At sabi ko, "Lord, mag-usap tayo. Kung talagang kalooban mo na magi akong isang pari, you have to do something. Kailangan yung gumawa ng paraan. Dahil bilang nag-iisang anak, mayroon na lamang po akong isang choice. Ang umalis sa buhay ng pagpapari at hindi ituloy ang bukasyon na ito. Pero nagtitiwala ako na gagawa ka ng paraan." So nakatulog po ako dun sa chapel. Tapos mamaya ginigising ako ng pinsan ko. Sabi ng pinsan ko, "Kuya, may gustong kumausap sa iyo." At sabi ko, "Sino?" Sabi ng pinsan ko, "Dati daw estudyante ni tita. Kasi po yung nanay at tatay ko ay parehong teacher." At nung sinagot ko yung telepono, sabi nung kausap ko, sabi niya, "Bro, hindi pa po ako nun pare. Kumusta po si ma'am?" At sabi ko, hindi siya okay. At sinabi ko sa kanya yung sitwasyon ng nanay ko na nasa ospital siya at ito yung kanyang sitwasyon. At sabi niya,
Hindi ko po alam kung anong nangyari, pero bigla po kaming nagtawagan na magkakaklase. Parang naramdaman lang namin na na-miss namin yung isa't isa. Kaya po nag-video call kami. At habang nag-video call po kami, bigla naming naalaala si ma'am. Bigla namin siyang naalaala. All of a sudden, biglang binanggit ng isa naming dating kaklase na kumusta na kaya si ma'am. At yun po ang dahilan kung bakit ako tumawag sa iyo, kasi gusto po namin siyang kumustahin. At nung pagkasabi ko po sa kanya, nung sitwasyon ng nanay ko, sabi niya, sige father, brother, brother pa po ako noon, sige brother, let's see what we can do. After 2 days, tumawag uli siya. At sabi, Father, brother, pwede ba naming mahingi ang bank account ninyo? Dahil kinontak po namin yung lahat ng batches na tinuruan ni Ma'am. At nung pong tiningnan namin yung diniposito nilang pera dun sa bank account, ito po ay higit pa dun sa kailangan ng nanay ko na pera para sa kanyang operasyon. Yung pong pera na yun ay nagamit pa niya during her recovery period. At sabi ko, Lord, tutuloy ako sa buhay na ito. Ang Diyos po may mga pagkakataon na yung ating mga pangarap ay kanyang susubukin. Hindi po para pabagsakin tayo. Hindi po para manlumo tayo. Hindi po para to discourage us. Kundi hinahayaan niya po na ang ating mga pangarap ay mabuwag, masira, nang sa gayon po maipakita niya ang kanyang kadakilaan. Maipakita niya na siya ay Diyos na tapat at totoo. Na siya yung Diyos na hindi nagpapabaya. Kung bakit po may mga pagkakataon na hindi natin nakikita ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay, dahil po hindi natin binubuksan ang ating mga sarili sa kanyang kalooban. Na hinahayaan po natin na yung ating pangarap ang siyang mangibabaw kesa sa pangarap ng Diyos. Minsan po, sasabihin natin, ito yung pangarap ko para sa aking mga anak. At wala pong masama bilang magulang na mangarap para sa inyong mga anak. Pero ang tanong po dito, ito ba ang kalooban ng Diyos para sa inyong mga anak? Dahil kung hindi po ito ang kalooban ng Diyos, makikita ninyo, nahihirapan siya. Makikita ninyo, hindi siya masaya. Makikita ninyo, hindi siya payapa. Si San Jose po, kahit na mayroon siyang struggle, kahit na po sinubok ang kanyang mga plano at prinsipyo sa buhay, si San Jose nanatiling payapa at masaya. Dahil alam niya na ang kanyang sinusunod ay ang kalooban ng Diyos. Alam niya na ang kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng kanyang mag-ina. Kaya nga po ipanalangin natin na sa misang ito, sana buksan natin yung ating mga sarili sa Diyos. Katulad ni San Jose, katulad ni Maria, na bagamat nasira ang kanilang mga plano sa buhay, bagamat nalagay sa alanganin ang kanilang buhay, pero mas ninais nilang sundin ang kalooban ng Diyos. Kung gusto po natin na maranasan ang tunay na diwa, ang tunay na hiwaga ng Pasko, kailangan po nating buksan ang ating kalooban sa Diyos. God will continue to reveal Himself to each one of us. Ang tanong lamang po doon, do we have that sensitivity? Do we have that capacity to open up
ang ating mga sarili sa kanyang kalooban. Araw-araw nagdadasal tayo ng Ama namin. At bahagi po nung dinadasal natin sa Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Na ipinagdadasal natin na sana kung papaanong sinusunod ng mga anghel ng lahat ng mga santo at santa sa langit ang kalooban ng Diyos, sana tayo din ay bigyan ng Diyos ng grasya na sundin ang kanyang kalooban dito sa lupa. Ang tunay pong tanda na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos kapag po tayo ay payapa, kapag po tayo ay masaya, in spite and despite of the challenges and difficulties in life. Amen.